Bago ko po simulan ang ating kwento ay babatiin at papasalamatan ko muna ang ating mga project sponsors na sina Ma'am Rose Presbiteros, Ma'am Sarah Brightman at Ludenia Long. Pati na rin ang ating mga channel members na nag-join sa ating membership na sina Kababalaghan Stories, Silver Wolf, Sir Joel Due, Ma'am Lil Jaime Pagalan, Ma'am Norma Calyeda, Ma'am Christine Olson, Ma'am Savannah Marsan, Ma'am Lisa Marie Resentes at si Sir Winston. Maraming salamat po at naway pagpalain pa kayo ng ating poong may kapal at kalooban palagi ng masiglang pangangatawan. Sa mga gusto po makibahagi sa ating proyekto ay pwede po kayong mag-join sa ating membership o direktang makipag-coordinate sa akin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nonoy. Ang mga pangyayaring ito ay naganap noong August 2002 dito sa probinsya namin sa Negros Occidental. At noong panahong ito ay nasa high school pa lang ako. Noong panahon ding ito ay talamak ang kwento tungkol sa pagpaparamdam ng mga bantog na aswang. Isang araw ay nagkayayaan kaming magkakaibigan na manghuli ng gagamba sa may tubuhan. Dito lang din naman iyon sa barangay namin. Usong-uso kasi noon sa paaralan namin ang pagpapalaban ng mga gagamba at kailangan makahanap kami ng gagamba na pang-derby ang kalidad. Napag-usapan namin na alas 6 kami pupunta doon sa lugar na aming paghahanapan ng gagamba. 4 kami. Ako, si Horace, Dirk, at si Makoy. Nagpaalam naman kaming 4 sa aming mga magulang na maghahanap kami ng gagamba. May dala kaming flashlight. Tapos kami ni Horace ay may dalang balisong. Baka lang kasi kailanganin. Gamit ang parehong bike namin ni Horace ay tinungo na namin ang lugar habang angkas namin sina Dirk at Makoy. Pagkarating namin sa lugar ay seryosong-seryoso na agad kami sa paghahanap ng mga gagamba. Kaya naman, lampas pa lang ng alas 7 ng gabi ay puno na ang lalagyanan namin ng mga posporo na ginawa ng kwarto. Bali naroon na kami sa 100 na kadalasang dinadaanan ng kalabaw at traktor kapag tinutungo noon ang tubuhan. Sabi ko kay Horace, "Tol, tara, okay na to, uwi na tayo." Sumagot naman siya, "Maya-maya konti, tol." Hindi na ako tumutol pa sa sinabi niya kasi kahit papaano, hindi pa rin naman kami gaanong katagalan doon. Baka makahanap pa nga naman sila ng mas magagaling na gagamba na magandang ipang derby. Maya-maya ay narinig kong humuni ang tiktik doon sa may bandang likuran namin. Naroon kasi ako sa may unahan, tapos nasa likuran ko naman ang 3. Kaya para hindi sila matakot ay sinabi ko na lang, "Wala yan, ibon lang yan mga tol." Tapos biglang lumipat ang tunog sa may kaliwa namin. Sinabi ko na noon kay Horace, "Tol, pag iyan humuni dito sa may harapan, siguradong aswang na talaga yan." Kaya medyo kinabahan na ang 3. Tapos bigla kaming nakaamoy ng malansa na parang mud press. Kung taga Negros ka po, ay alam mo ang mud press at kung ano ang amoy nito, lalo na kung taga Sentral ka. Kasi sa Sentral matatagpuan ang factory na nagpuproseso ng mga tubo upang gawing asukal. Balik tayo sa kwento. Dahil nga sa kakaiba na ang nararamdaman ko, kaya sinabi ko kay Horace, "Tol, ilabas mo na ang kargada mo dyan." At saka sabay na naming inilabas ang baon naming balisong. Sinabi ko sa kanila na kapag muling humuni ang tiktik sa may harapan, ay tumakbo na agad kami, pabalik sa pinag-iwanan namin ng bisikleta. Nang muli na nga iyong humuni, pero sa bandang uluhan na namin, kaya nagtakbuhan na rin kami agad. Muli pang humuni ang tiktik na iyon, pero sa huning pagwakwak na, kaya mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo papalabas ng tubuhan. Ngunit bago pa kami makalabas ng tubuhan, ay may nakasalubong kaming isang matandang lalaki at ang sabi niya sa amin,
Saan kayo pupunta? Sinagot ko naman ito. Uwi na po kami. Hindi na namin naaninagan pa ang pagmumukha niya. Kakaiba ang aura ng matandang iyon at sa tingin namin ay hindi totoo ang batang kasama niya at siya iyong aswang na kanina pa humuhuni at iyong bata ay isang ilusyon lang para masabing normal siya na tao. Nagsisakay na agad kami sa aming bisikleta at pinaharurot na ng takbo kahit nakakapagod magpidal ng mabilis. Mula noon ay hindi na kami muli pang bumalik doon para manghuli ng gagamba. Ito naman po ang isa ko pang kwento. Taong 2002 din. Nasa high school pa rin ako noon. Madaling araw. Siguro mga 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw iyon. Habang nasa kalaliman ako ng tulog ay bigla na lang akong naalimpungatan at narinig ko na may humuhuning aswang sa likuran ng bahay namin. May puno ng makopa at langka sa likuran namin at doon ko narinig iyong tunog ng aswang at tiktik na parang isang pabo. Wala namang kaming alagang pabo o maging ang mga kapitbahay namin. Kaya talagang nakakapagduda iyon sa akin. Naalala ko tuloy iyong sinabi sa akin ng lola ko na kapag nakarinig ng huni ng tiktik tapos masusundan ng huni ng parang isang pabo ay siguradong may aswang sa paligid. Hanggang sa bigla na lang may malakas na pagkalabog sa aming bubungan. Tapos habang naririnig ko ang tunog ng naglalakad ay may kasabay pa itong tunog na parang sumasayad sa bubong. Nakaramdam na rin ako noon ng sobrang pagkaalinsangan. Pero pinilit ko na lang na ipikit ang aking mga mata para makatulog. Ang aking hinihigaan ay malapit sa bintana at naroon nakapaturo ang aking paa sa bintana namin na gawa sa jalousie. Color black ang salamin ng jalousie namin pero makikita ang nasa labas. Dahil nga sa sinusubukan kong makatulog, kaya pinilit kong ipikit ang aking mga mata hanggang sa hindi sinasadyang napamulat ako ng mata at napatingin sa bintana at doon ko na nakita ang pares ng mapupulang mata. Nanigas ako sa pagkakahiga at hindi ako makakilos na para ba akong nahipnotismo. Pero doon ko napatunayan na mabisa talaga ang kapangyarihan ng pagdarasal. Dahil sa mga pagkakataong hindi ako makagalaw ay sinimulan ko na agad magdasal sa Panginoong Diyos hanggang sa naigalaw ko na ang aking katawan. Sumigaw ako ng malakas na may aswang sabay pagsindi ng ilaw sa silid ko. Nagising naman si Papa pero nagalit pa siya sa akin dahil 10 oras pa daw ng gabi ay nang iistorbo na ako ng tulog. Bumangon na siya at kinuha ang kanyang batuta. Tapos inabutan niya naman ako ng punyal at nilibot na namin ang buong bahay. Wala namang kaming makita hanggang sa naroon na kami sa may likuran ng bahay at tapat ng puno ng makopa. Doon namin narinig na biglang may malakas na tunog ng pagpagaspas. Pero wala kaming makita kaya muli na kaming pumasok sa loob ng bahay. Lumipas ang ilang buwan. Bumisita sa amin ang pinsan kong taga North Cotabato. Mga bandang 2:00 hanggang 3:00 uli iyon ng madaling araw ay muli na naman akong nakaramdam na merong aswang sa labas. Malakas ang paghuni noon at kumakaluskos pa ang aming main door na parang hinahamon kami na lumabas. At umikot sa may likuran at doon naman kumaluskos. Tapos muli na naman yung lumipat sa main door at hindi na nakatiis, kumatok sa pintuan namin ng 3 beses. Alam ko talaga sa sarili ko na aswang iyon dahil natatandaan ko pa noong nakita kong inilak ni Papa ang gate. Kaya paanong may kakatok sa pinto kung hindi naman makakapasok sa gate? Dahil sa hindi ko talaga magising ang pinsan ko at ayoko na rin istorbuhin pa si Papa, kaya pinabayaan ko na lang kahit natatakot na ako. Saka sinimulan ko na uli na magdasal ng Lord's Prayer. At narinig ko na lang
ang tunog na parang umuungol sa labas ng bahay namin. Lumipas ang maraming taon at nagkapamilya na ako. Mahimbing na noon na natutulog ang aking mag-ina. Nang bigla na lang, malakas na umiyak ang aming baby. Kahit anong patahan, pinadede at na-check na rin ang diaper, ay tuyo naman. Pero ayaw pa rin talagang tumahan. Maya-maya ay naririnig ko ang tunog ng huni ng titik sa labas ng bahay. Kaya alam ko na ang dahilan. Inaaswang na naman kami. Kaya ang ginawa ko ay kumuha ako ng asin at punyal. Saka sumigaw ako sa labas. Animal kang aswang ka! Simula nung bata pa ako, ayaw mo na akong tigilan. Tapos ngayon, ang anak ko naman ang punterya mo. Hindi pwede sa akin yan. Halika, magpakita ka sa akin nang magkasubukan tayo. Akala mo siguro matatakot ako, no? Sinisigaw ko iyon habang iniikot ko ang aming bahay na sinasabayan ko din ng paghagis ng asin sa bubungan at narinig ko na lang ang tunog ng malakas na pagaspas mula sa bubungan namin papalayo. Pagkapasok ko sa bahay ay takot na takot ang asawa ko pero bigla na ring tumahan sa pag-iyak ang baby namin. Sa gabing iyon ay hindi talaga ako natulog. Binantayan ko lang ang mag-ina ko hanggang sa mag-umaga. Sa ngayon po ay naririnig ko pa rin ang huni ng tiktik paminsan-minsan. Pero dumadaan lang. Basta alam ko sa sarili ko na hindi ko kailangan matakot dahil kakampi ko ang Panginoon laban sa mga kampon ng kasamaan. Ito naman po ang huli kong kwento. Tungkol ito sa lolo ko na taga Midsayap, North Cotabato sa Mindanao. Ang lolo ko po ay purong dugong Espanyol. Galing po sila sa Espanya at dito na lang nanirahan sa Pilipinas. Noong panahon ng pananahan ng mga Kastila ay marami po talagang nakamkam na mga lupain ang mga Kastila. At isa na nga doon ang pamilya ng aking lolo na nakapangamkam ng malawak na lupain. Ang lolo ko po ay may baon na diamante sa magkabilang hita na nagsisilbing kanyang proteksyon. Kaya hindi siya tinatablan ng kulam at hindi rin siya takot na mabagat ng aswang. Dumating ang panahon na siya na ang namamalakad ng kanilang lupain. Isang gabi daw ay papauwi na sila galing sa lupang sinasaka kasama ang kanyang 3 tauhan. Nang bigla na lang daw may isang malaking itim na baboy na humarang sa kanilang dadaanan. Napakapula daw ng mata nito na animoy nagbabaga. Sa panahong iyon ay kalakasan pa ng lolo ko at pati na rin ng mga tauhan niya. Sabi daw ng lolo ko, "Uy, tsamba tayo! May pang-ulam tayo mga parikoy! May pangpulutan pa!" Sumang-ayon naman daw ang mga kasama niya. Kaya nung makitang papasugod na ang malaking baboy, ay sinugod na rin nila iyon ng lolo ko at nagpambuno sila. Napakadulas daw ng baboy na iyon. Kaya tumulong na rin ang mga kasamahan niya. Pero kahit anong dulas pa noon, ay wala pa rin kawala ang baboy na iyon sa kanila. Sabi daw ng mga kasama niya na hindi daw talaga pangkaraniwang baboy iyon at sigurado silang aswang iyon. Sabi naman daw ng lolo ko, "Aswang man yan o pangkaraniwang baboy. Laman tiyan din yan, kaya okay na yan, lalo na wala tayong ulam." Tinalian na daw nila iyong baboy at hinila papauwi kahit panay pa rin talaga ang pagpupumiglas noon. Sa katagalan daw ng pagpupumiglas noon ay nanghina na rin, kaya kusa na rin naglakad papasunod. Nagtatawanan daw sila habang naglalakad dahil sa may maipang-uulam na nga sila nang biglang nag-anyong tao ang baboy at isa iyong matandang lalaki. Gulat na gulat daw sila. Nagmamakaawa daw sa lolo ko ang matandang iyon at sinabing huwag siyang papatayin. Akala niya daw ay matatakot niya sila lolo at kakayanin niyang biktimahin. Sinabi daw ng lolo ko, "Sige, papakawalan kita ngayon. Pero kapag may binagat ka uli dito sa lupain ko o kung sino man sa mga tauhan ko, ay tatapusin na kita. Siguro alam mo na ang kakayahan ko ngayon."
Tumango naman daw ito, kaya pinakawalan na nga ng lolo ko. Sabay mabilis na itong tumakbo patungo sa talahiban. Mula daw noon ay wala nang nakaranas pa ng bagat doon sa lupain ng lolo ko. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.